Alam nyo ba, marami sa atin o maraming mga tao ang natutuwa kapag nakikitang umaani ang isang magsasaka o magugulay ng kanilang mga halaman. Which is nakakatuwa naman talaga. Pero sa kabila nun mga kamag-anak, hindi alintana ng iilan ang matinding sakripisyo at pagod na dinadanas ng ating magsasaka, mapaganda lang ang kani-kanilang mga pananim. Maghapong bilad sa araw, minsan naman babad sa ulan. Pero wala tayong magagawa mga kamag-anak dahil ganyan talaga ang buhay. Lalo na ngayon mga kamag-anak na sobrang laki na ng itinaas ng abono at ng kurudo. Marami sa mga kapwa farmers natin ngayon ang hindi na muna magtatanim dahil sobrang laki ng magiging puhunan at hindi na halos kikita lalo na kung matatapat pa yung iyong itatanim sa murang halaga o mababang presyo. Ang buhay ng farmers kung iahambing ko ito ay maiahambing ko ito sa isang sugal. Minsan panalo, minsan talo, minsan tabla. Panalo kapag ka yung pananim mo ay umaani ng marami at natapat ka sa magandang presyo. Talo kung hindi mo napaganda yung pananim mo tapos natapat pa na pag-ani mo ay mababa pa yung presyo. Tabla naman kung ang inani mo sa iyong tanim na halaman ay balik puhunan lang yung pinagbilan. Hindi ka kumita, hindi ka nalugi. Pero para sa akin mga kamag-anak, ang tabla ay lugi na rin o talo na rin. Bakit kamo? Siyempre yung haba ng panahon ng pag-aalaga mo sa halaman, yung pagod na ginawa mo ay parang walang bayad. Pero mas okay na rin yung tabla mga kamag-anak kesa nalugi ka. Kumbaga kung nakatabla ka, magtanim ka uli. Kasi may puhunan ka uli, malay mo sa susunod okay na, malay mo sa susunod tsumamba ka. Yung part talaga na nalulugi ang isang farmers, yun talaga yung nakakalungkot at nakakadala mga kamag-anak. Kasi halimbawa nagpuhunan ka ng 50,000 tapos nalugi ka, ibig sabihin yung pinuhunan mo mga kamag-anak malulusaw na lang bigla. Malulusaw yon kasama ng pagod mo at hirap, lalo na mga kamag-anak kung yung puhunan mo ay inutang mo lang, lalo na kung patubuan. Kaya nga hindi natin masisisi mga kamag-anak, yung mga ibang mga farmers na ibinebenta na yung kanilang mga taniman. Siyempre, kung madalas kang malugi, nakakawalang gana na talaga yon. Talagang mag-quit farming ka na kapag ka ganun. Kesa naman malugi ka ng malugi at mabaon ka sa utang. Sa kabilang banda, mga kamag-anak, may mga kapwa farmers tayo na kahit nalulugi ay hindi pa rin sumusuko sa buhay at patuloy pa rin nagtatanim at umaasa na balang araw ay kikita rin sila ng maganda sa paghahalaman. May mga iba din kasi mga kamag-anak na wala naman ibang pagkukunan ng hanap buhay kundi yung paglulupa. Kaya patuloy pa rin silang nagtatanim kahit na nalulugi kasi ito lang yung alam nilang paraan kung paano kumita ng pera. Ang buhay ng isang farmers minsan masarap, minsan mahirap, pero ganun pa man saludo ko sa lahat ng mga farmers na napakasisipag na patuloy na lumalaban sa hirap ng hamon ng buhay. Saludo po sa inyong lahat. Happy farming!